Rally laban kay VP Sara, nag-umpisa na, binayaran ni Tamba ang mga rallyista ng party list. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. Ayan, siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Mula sa tila mga peking surveys na inilalabas ngayon ng Marcos administration na kung saan sila ang matataas ang ratings at si VP Sara bayan muna, ito yung mga makukulit ay bumababa, ay pati ba naman sa mga gaganaping rally ay peke pa rin. Tila nga maglulunsad ang administrasyon na ito ng isang malawakang anti-Duterte rally. Ayon pa sa mga DDS, ay tila 20 grupo ang naatasan at tila nabayaran na mag-rally upang palabasin na galit sila sa mga sinabi ni dating Pangulong Duterte sa nakaraang Senate Debate. Ayan na naman ang sinasabi natin. Sinasabi na sa inyo, hahanap na naman sila ng butas pambato sa mga Duterte. Diba? Hindi na umubra yung diba? Kongreso. Diba? Hindi umubra sa Senado. Wala. Si Ontiveros lang naman eh. Pero sa Kongreso, hindi rin umubra yung pakikipag nila sa mga Duterte. Pag terya-terya nila. No? Kung nauutusan man sila o diba? Ngayon, yung pagpunta ni PRRD doon sa Senado, yung mga sinabi niya ron is ginagamit na ngayon. Yan na naman, nakakuha na naman sila ng bagong butas. So, hindi umubra yung mga nakakaraan. Kongreso, Senado, ICC, hindi umubra. So, eto naman tayo ngayon. Mga tao naman ang gamitin natin. Kailangan ipakita natin na galit ang taong bayan kay Digong. Sa mga Duterte, kailangan isipin ng mga taong bayan na salot ang mga Duterte at ang taong bayan mismo. Eto di ba? Taong bayan sinasabi nyo na kinakampihan ng mga Duterte. Eto nakikita nyo nagrarally na sila. Parang ganon. Ganon. Ay. OMG. At hindi nga lang yan, para din palabasin na parang magmukhang totoo ang mga peking surveys. Para nga daw makumbinsi ang taong bayan na ang impluensya ng dating Pangulong Duterte ay natutunaw na. At so dahil dyan, kapag lumabas yung mga ganyan, para makita talaga ng mga tao na naniniwala sa mga Duterte na talagang mali ang mga Duterte, na may matinding ginagawang hindi maganda ang mga Duterte kasi may mga tao na nagrarally ng ganyan. Mukhang malaki-laki ang bigayan, mga tol. Pabor na sa mga Marcos. Malawakang anti-Duterte rally for mobilization nagkaisa coalition. FFW, PS-Link, Partido Manggagawa, National Labor Federation, Sentro, CUI, Alliance of Health Workers, Tala States, TUCP, Partido Lakas ng Masa, KMU, Gabriela, Migrante, ACT, LFS, Bayan Muna, Agbayan, Kabataan, Anak Pawis at Kadamay. Meron daw malawakang anti-Duterte rally na buwang na ba sila? Magrarally sila laban kay PRRD para magmukhang totoo ang peking mga surveys. Sus Mariosep, no? Dati ang mga rally laban sa administrasyon. Oo, pag may mga presidente. Ngayon, ex-president na si Tatay Digong. Diba? Wala na eh. Bakit siya pa yung nyo, kinukondinan nyo? Ano ba bang ni Tatay Digong? Diba? Tapos na yung term niya, di ba? Bakit Duterte pa din? Ibig sabihin, yung problema ng bansa na nangyayari sa atin ngayon is hindi nyo nakikita. Ang nakikita nyo pa rin is yung sinasabi nyong problema nyo sa mga Duterte. Kaya naman pala hindi umuunod ang bansa natin kasi nakatutok lang tayo talaga. Parang dito inaamin natin, nakatutok lang kayo sa mga Duterte. Pero yung problema ng bansa is hindi nyo na nakikita. Diba? Kasi kung nakikita nyo yung problema ng bansa natin ngayon,
'Di ba? Present ang pag-uutak nyo. 'Di ba? Wala na kayong pakialam dyan eh. Nakaraan na yan yung kay FPRRD. Ang importante ngayon yung present. Ano ba yung nangyayari ngayong present ngayon? Yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Yung nangyayaring kahirapan sa taong bayan. Bakit hindi yun ang pinagrarally nyo? Bakit nagrarally kayo? Tapos na. Wala na. Diba? Hanggang rally, Duterte pa din. Sa Senado, Duterte na pinag-uusapan. Sa Kongreso, Duterte na pinag-uusapan. Pati ba naman sa rally, Duterte pa din? Bakit yung mga slogan nyo, hindi nyo lagyan ng paano malulutas ang kahirapan ng bayan? Kilos, di ba? Mga ganyan. Kailan nyo ipaglalaban yung mga kapwa nyo Pilipino? Ano nagiging silbi ng party list? Di ba? Kayong mga party list, mahilig kayo dyan sa kalsada, nag-i-slogan kayo dyan, nagrarally kayo dyan. Ang ipaglaban nyo yung karapatan ng mamamayan ngayon, yung nangyayaring kahirapan sa bansa natin ngayon, yun ang ipaglaban nyo. Kung paano tayo aahon sa pagkakalugmok natin ngayon. 'Di ba? Bakit ang pinaglalaban nyo pa rin? Duterte pa din. Bakit nararamdaman nyo na baka maging presidente si VP Sara? Isa din kayo sa gusto nyo na habang maaga pa para makaporma tayo ng ganito, kailangan mawala na yung mga Duterte. Kasi alam nyo, pag si VP Sara na ang naging presidente sa susunod, bingo na, ganon. Halata kayong masyado. Pineke ang mga surveys para kompetensyahan ang impluensya ni PRRD para makumbinsi ang mga campaign donors pabor sa Marcos camp. Sa isang mapanlinlang na pagtatangkang panatilihin ang mga peking numerong ito, iniulat na ang kampo ni Marcos ay nagpaplano ng isang napakalaking rally na ang target ay walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa layunin na pahinain ang isang leader na talagang nakuha ang respeto at ang kasikatan na nananatiling matatag. Ang kampo ni Marcos ay naglalayong sirain ang legasiya ni Duterte. Kasi hindi nila matanggap na hanggang ngayon, ang respeto pa rin ng taong bayan, ang respeto pa rin katulad sa Senado, ang respeto pa rin ng karamihan is na kay PRRD. Diba? Ang mga taong hindi lang rumerespeto sa kanya ay yung mga taong naapektuhan nung presidente pa si PRRD at yung mga taong gustong mawala sila sa posisyon. Yun ang mga tao na hindi rumirespeto sa kanila. Pero nakikita naman nila kung gaano matunog ang isang Rodrigo Duterte pa din kahit wala na sa posisyon. Kung paano nire-respeto, hindi katulad ng mga ibang presidente na nagdaan, na mga natapos na yung mga term, is parang, syempre, naging presidente lang yan, ganun lang. 'Di ba? Naging presidente lang yan ng Pilipinas. Pero si PRRD hindi. Hindi siya basta-basta naging presidente ng Pilipinas, kundi nagkaroon siya ng tatak sa lahat ng mga Pilipino. Yun. At anumang potensyal na suporta na maibibigay niya sa mga hinaharap na puwersa sa politika. Ngunit, tingnan ng mabuti ang mga tinatawag na conveners sa likod ng rally na ito. At ang katotohanan ay sumisikat. Ang mga grupong ito ay binubuo ng mga party list organization at mga personalidad na may kadududutang... Parang pampakulo talaga yung mga party list. Tapos dadagdag pa si Diwata dyan. Koneksyon, binayaran upang pasiklabin ang damdaming publiko laban kay Duterte. Sila ay hindi boses ng mga Pilipino. Sila ay mga inuupahang kalahok sa isang pinabayarang pampolitikang teatro. Sa totoo lang yan, hindi sila boses talaga ng Pilipino. Tama si Robin Sweet Showbiz. Hindi boses ng Pilipino yan. 'Di ba? Mga pansariling interest lang nila yan. Yan nga, mga nakikita mo lagi. Iba-iba nagiging presidente ng Pilipinas, lagi nakikita mo sila protesta ng protesta eh. Hindi mo alam kung ano gusto nilang mangyari sa buhay nila eh. Anong gusto nilang presidente? Ano ba gusto nila? Parang hindi mo maintindihan. 'Di ba? Ang dami nilang hinahanap sa mundo. Na nagdalayong dinlangin. Ang orchestrated rally na ito ay hindi tungkol sa demokrasya. Ito ay isang katiwalian ng demokrasya. Ang tunay na pahayag ng demokratikong ekspresyon ay nagmumula sa mga tao, hindi mula sa mga binayarang aktor sa isang entablado.
dapat maging mapagbantay ang mga Pilipino laban sa spektakulong ito at iwasan ang pakikilahok sa anumang rally. Naku, yung mga magrarally dyan, i-check nyo yan. Baka mamaya may mga mamahaling bag na yan. Baka mamaya mga relos-relos dyan, tignan-tignan nyo. Baka mamaya may mga naka-ano na mga relos dyan. May mga relos na mga mamahalin. Na nilikha upang wasakin ang isang lider na sa mabuti o sa masama ay nananatiling tapat sa kanyang bansa at mga tao. Ang pagsali sa ganitong pagtitipon ay lalo lamang nagtataguyod ng masamang layunin ng kampo ni Marcos. Mas pinapakita nila na ipinaglalaban nila yung mali. Yung taong gumawa ng tama is yun ang salarin. Yung tipo na dapat pag ikaw napunta sa gobyerno, napunta ka dyan, naupo ka dyan, wala kang ibang dapat gawin kundi sumayaw sa tugtog. Ang ibig ko sumayaw sa tugtog kapag may illegal, may hindi magandang dapat gawin, is dapat sakyan mo na lang, bayaan mo siya. Patungan mo na lang. Parang pagbigyan mo, wag mong kalabanin yan, yung mga ganyan. Yung tipong wala kang gagawin. Ayaw nila sa tao na katulad ni PRRD na lumaban para sa mga Pilipino, lumaban para sa katahimikan ng bansa. Na hindi naglalayong isulong ang agenda ng mga Pilipino kung panatilihin ang kanilang mahigpit na pagkakahawak sa kapangyarihan. Huwag tayong malinlang sa nagniningning na itsura ng mga minanipulang ratings at scripted rallies. Tayo tumayo na may determinasyon, hindi matitinag sa ating pangako sa isang Pilipinas na nagpapahalaga sa katotohanan, nirerespeto ang mga tao at nagpapanatili ng demokrasya. At ating tandaan na sa bawat pandarayang nahahayag, sa bawat kurap na taktika na nilalabanan, tayo ay papalapit sa isang bansang malaya mula sa anino ng mga pampolitikang dinastiya at mga kasinungalingan. Ang hinaharap ay para sa mga mamamayang Pilipino, hindi sa mga mapanlinlang na ambisyon ng kampo ni Marcos. Samantala nagbigay naman ng Ang dami kasing ambisyoso talaga eh. Dito, lumabas na kung sino-sino yung mga ambisyoso. Simula talaga nung nakita nila si VP Sara is nagna-number 1 sa mga survey. Diba? Doon na sila nag-umpisa. Doon lahat nag-umpisa yan eh. Diba? Siyempre kasi kailangan samantalahin nila eh. Kapag si PBBM ang nakaupo, no? Kung sino man ang dikit sa kanya, siyempre makapagkakataon niya na para maging presidente siya sa susunod. Diba? Kaso nakita niya, VP Sara number 1. Wala tayong ibang dapat gawin, kundi palabasin niyang masama, palabasin na merong hindi magandang ginagawa yan para masira siya sa mga tao. Kaso nga lang, ang nangyari, ang dami na nilang taktikang ginawagan na ganon para masira ang mga Duterte o si VP Sara, hindi pa rin umubra. Ganon pa rin. Kung saan-saan na napunta ang usapan. Diba? Ngayon, eto naman. Gagamitin naman yung mga party list na yan. Para ipakita sa mga tao na daw, na kunwari, is nagagalit ang taong bayan kay PRRD. Di wow. Reaksyon ang influencer na si I.M. Sean Wayne sa ginawang letter ng Kongreso para imbitahan na naman si Vice President Sara. Na naman? Tingnan mo ang letter, November 1. Abay may pasok pa noon na tila rush na rush ang Kongreso. Aba mga buwaya, tantanan nyo na si VP Sara. Ayaw talaga siyang tantanan eh, no? Nagmamadali kayo na mapabagsak si VP Sara at hanapan ng butas. Talagang nagmamadali yan, Robin Sweet Showbiz. Di ba? Malapit na ang 2028. Kasi kapag sa 2028 lumabas ang hula si VP Sara, nako, isa-isa na kukuha ng passport yan. Narito ang comment reaction ng Sean Wayne, panoorin natin. May bagong notice na naman sa House of Representatives. Pero tingnan ninyo ito. Parang notice of disconnection. At ito, may pasok pala noong November 1. Akalain mo. November 1 no? Parang nagmamadali sila. Ganyan makabilis pag iniimbestigahan ng flood control projects. Parang hindi.
Eto pa, ang issue daw para sa hearing ay ang Strategic Partnership Agreements in the Socio-Economic Programs ng OVP. Di naman masyadong halata na ang target nila ay yung tulong na tuloy-tuloy na binibigay ni VP all over the country. Parang pinapalabas nila na ayaw nilang tumulong si VP Sara sa taong bayan, no? Pinipigilan nila. Kasi habang tumutulong si VP Sara sa taong bayan, lalong bumabango ang pangalan ni VP Sara, di ba? At sila naman ito, gumagawa ng ganyan. Hindi sila lumalabas na masama. Mga nung manahimik na lang sila. Magtrabaho na lang sila dyan sa Kongreso, lalong-lalo na malapit ng eleksyon. Di ba? Sana ikapanalo nyo yung ginagawa ninyo. Competition kasi. Compare nyo naman ito. 5,000 pesos! Kala mo si Budoy. Sino ba yung kinalapan niya, no? Ni Gerald Anderson, yung... Budoy! Budoy ba? Ew. Sa mga ito, tinapay, tree planting, burial assistant, medical assistant, Wow. wheelchairs, Wow. more burial assistant, Wow. relief operation, Dami, eh. assistance to students, feeding programs, more relief operation. More Kita nyo relief naman. operations pa. Kaya si VP Sara minamahal ng mga tao. And Hindi parang lasing na sa... mabilis, efficient, makatao. Yes. Kaya alam niyo na. Ito ang Luminous. Follow for more. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz. Ayan mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.